So ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Bongo. Ayan, like po tayo mga kababayan. Like, share, subscribe. Dito tayo kay Bongo, mga kababayan. Ano yung kay Bongo, Kent? Eto na, mga kababayan. Hugas kamay na si Bongo, mga kababayan. Kent, I hope na ano daw? Nawala. Kent, sana mahuli na ang mga salarin para matahimik na ang mga DDS na tanga. Ayan. Sabi ni Ma'am Shaila, taga Bohol. Ayan. Nakakatawa ka talaga, Kent, pag ginaya mo si Digong. Kuhang-kuha mo. Natatawa talaga ako sa'yo. Yaan mo na, ma'am. Pero hindi ako criminal, ma'am, ha? Hindi ako nagnakaw ng confidential fund. Wala akong ganun. Diba? So ngayon, mga kababayan, dito tayo kay Bongo. Si Bongo, mga kababayan, naghugas kamay na. Maraming ang post na kumakalat ngayon na hindi daw sila personal na magkakilala ni Digong. Sabi ko, putang ina, sino na naman gumawa ng post na ito na si Bongo at si Digong daw hindi personal na magkakilala? Putang ina, 90s pa, magkasama na sila hanggang sa 2022. Andyan na si Bongo. Dikit bituka na kay Digong. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Bongo. Wala daw inutos si Digong sa kanya na illegal. Putang ina, naghugas kamay na. Ito, pakinggan natin sa DZMM ito, Sir Bongo, nanindigan na walang iniutos na illegal sa kanya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado Wala mula daw sa Senado. inutos Atid ni Radyo na Patrol illegal. Robert Manao. Robert, take it away. Hindi raw susunod si Senator Christopher Bongo sa anumang iligal na utos ni Numan. Ito ang binigyan diin ni Go ngayong araw matapos na tukuyin siya at si Senator Ronald De La Rosa at iba pang personalidad ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulo Duterte sa nagawang crimes against humanity kaugnay ng ipinatupad na gera kontra iligal na droga. Sabi ni Go, walang anumang iligal na iniutos sa kanya ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa senador, tanging hangarin ng dating Pangulo ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga nagasik ng laging lalo na pagdating sa iligal na droga at ito ay para sa proteksyon ng mga kabataan. Bilang kasamaan niya sa pagsaserbisyo ng dating Pangulo mula noong mayor pa ito hanggang sa naging special assistant to the president siya at hanggang bago na halal sa senador o bilang senador, walaan niyang anumang iligal na iniutos sa kanya ang dating Pangulo. Yan ang wala daw illegal na inutos si Digong kay Bongo noong naging assistant si Bongo kay Digong mula pa noong mayor pa si Digong hanggang sa naging presidente. Sige, tanggapin natin na walang illegal inutos. Sino ba ang assistant ni Digong at nasaan ba si Digong ngayon? Halika na dito. Dito, pasok. Pasok na, dali. Tanong ko lang mga kababayan. Walang inutos na illegal si Digong kay Bongo. Simula pa noong mayor si Digong hanggang naging presidente. Ang tanong ngayon, asaan ba si Digong? At sino ang assistant ni Digong mula noon hanggang sa nakulong? 'Di ba? Bakit nakulong si Digong? Eto na, Senator Bongo. Magtatanong lang kami hindi kami nag-aakusa. Kung walang illegal na inutos si Digong, kung walang inutos si Digong sa yung masama or paglabag sa batas, bakit nakakulong si Digong ngayon? At nang nakakulong si Digong ngayon, sino ang assistant ni Digong? Yan lang naman ang tanong Sino ang assistant ni Digong noon at bakit si Digong nakakulong ngayon? Paano ninyo i-explain yan? Hindi ba illegal ang sinabi niya about sa reward system? Di ba? Yun ang tanong mga kababayan. Hindi ako abogado At remember, kahit elementary, kahit high school, maintindihan yan Ang tanong, kung walang inutos na illegal si Digong kay Bongo, bakit nakakulong si Digong ngayon? At bakit siya nakulong? Anong rason? At kung nakulong man si Digong,
kasabwat na at kasali na pati ang assistant niya. Kasi bakit? Ganito yan. Si Bongo tumatayong assistant, right hand secretary ni Digong. So napaka-imposible na lahat ng lakad ni Digong, lahat ng plano at gusto ni Digong ay hindi alam ni Bongo. Sige nga, subukan nga nating kalkalin ang mga cellphone ni Bongo. Subukan nga nating alamin kung ano ang pinag-uusapan nila dyan. Subukan nga natin sa lahat ng kakontak niya at connected na tao. Imposible, mga kababayan, na hindi alam ni Bongo lahat ng lakad ni Digong. 'Di ba? Oo. Ngayon, sabi ni Ma'am Erica, ano yan? Nabura na daw. Sige, sabihin natin nabura. Ano yung kaso ni Digong ngayon? Pangalawa, mga kababayan, paano nila i-explain yung sinabi ni Garma sa Quadcom? Paano i-explain ni Bongo itong sinabi ni Garma sa Quadcom na walang inutos si Digong na illegal kay Bongo, pero si Bongo dadaan sa kanya pag kumuha ng pera pangbayad sa reward system. Diyan pa lang sa reward system Ano bang sabi ng reward system? Mga kababayan, anong sabi ni Juby Espinido? Sabi ni Bato, kapag ka nakapatay ka ng addict, pusher, user o dealer, 1 million. Kapag nakahuli ka, kalahating milyon. Kapag nakapatay ka kasi ng laban, 2 million. Hindi ba illegal yan? Saan ba sila kukuha ng pera galing kay Digong? Saan sila kukuha ng pera galing kay Digong? Kanino ba dadaan? Hindi ba illegal yon? Imposible naman na si Digong mismo mag-abot. So anong kwenta ng assistant or secretary niya kung si Digong pa ang mag-abot? Yan pa lang, mga kababayan, huli ka ni. Yan pa nga lang, hindi mo na ma-explain yan subukan nating puntahan si Garma. Kasi wala daw... Unahin na po muna. Ito Garma sa reward system ni Digong. Dito sa reward system, mga kababayan. Nakalabas ng bansa pero naharang sa airport sa Amerika si Royina Garma, ang dating police colonel na nagbunyag sa umunoy reward system sa gera kontra droga ng Ayan. Administrasyong Duterte. Ayan. Inaasikaso na raw ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas at oras na mangyari yan, aalukin daw siya ng Justice Department na maging state witness. Ayan. Nakatutok si Tina Pangilinan Perez. Paghayag ngayon ng Department of Interior and Local Government. Nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Royina Garma. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naharang si Garma at ang anak nito sa San Francisco Airport sa Amerika. Ang dahilan, canceled ang US visa nito. She took PR 104 last Sunday here. PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Hindi malinaw kung paano nakalipad papuntang Amerika si Garma kahit kanselado na ang kanyang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbakasakali yata siya na pumunta ron. Dumating siya sa Amerika, ang USINS ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they're in the process of being sent home here. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, oras na makabalik ng bansa si Garma, aalukin nila itong maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that Diyan pa lang, mga kababayan, hindi to aalukin bilang state witness kung hindi importante ang mga sasabihin ni Garma. So dito sa mga sinabi ni Garma, binibigkas dito si Bato. Meron pa ngang mga pangalan dito, mga alias, mga kababayan alias Bikoy, ano ba yon?
alias Mikoy, alias ganon, nadadaan daw muna kay Bongo bago kunin ang reward system. On September 12, 2024, September 27, 2024, I was invited to serve as a resource person during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Ma'am, Drugs. can you put the mic a little bit closer to your mouth, please? Yes, sir. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates at the Double Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. Ayan. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the GM of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Diba? On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. O, ayan ha. Si Digong mismo tumawag sa kanya. Maring itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Roy Nagarma tungkol sa utos daw niyang gumamit ng reward system sa gyera kontra droga. Sabi ni Duterte sa panayam ng SMNI, ang tanging reward na ibinibigay niya sa mga pulis na makakatapos ng misyon ay pagbati at panlilibre ng pagkain. Operational funds lang din daw ang binibigay nila. Sagot ito ni Duterte sa paratang ni Garma na inutos daw sa kanya ng dating Pangulo ang pagpapatupad ng reward system kabilang ang pagbibigay ng pabuya kapag may napatay raw na suspect. Ang sabi ni Digong, pang merienda lang daw, pang pangkain lang daw. Eh ano tong sinabi ni Bongo? Dito tayo kay Bongo na. Bongo, reward system. Pangkain lang ha? 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 Matindi ang pangkain nila. Milyon. Eto oh. Rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system Ayan na. na sinasabi nila ngayon. Walang reward Masyado system. pong baseless accusation po ito. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Putang ina, napakasinungaling talaga, no? Kita ninyo? Walang reward system. Pero nung in-interview ka noon, nung panahon ni Digong, nung nasa power pa si Digong, andyan yung reward system niya. 1 million kapag nakapatay ang pulis. Kapag nakahuli, kalahating milyon. Kapag ka napatay mo yon kasi nanlaban yung addict, 2 million. Oh, tapos nung natanggal na si Digong pagka-presidente,
Nung senador na si Bongo, ang sabi, baseless accusation. Walang ganun. Hindi nyo masisi yung September 2019, sabi niya may reward. October 2024, sabi niya wala. Tanggal tuloy kulangot ko. Buti pa nga yung kulangot ko Totoo Biruin nyo yan. Hindi nyo mapasinungalingan Lumalabas sa mga bunganga ninyo. Ano nyo yan i-explain? Huwag yung sabihin na AI na naman yan. 2019, wala pang AI nun. Diba? Tapos isa pa yung sinasabi niya, sinakay siya sa aeroplano. Walang tsinelas na kapa. Tapos nung binuksan namin, yung picture, nakasapato si Digong. Putang ina. Apakasinungaling. Ito Bongo. Tatay Digong. Nakapaa. Ganyan niya. Maalala nyo lahat ng SONA 26, pwede nga sila hindi ako sobrang nalulungkot. I miss him deep. Saan ba dito yan? Ito ba yun? Huling balita ko kay Tatay Digong, matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Ayan na. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya hanggang 2022. Kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Sino daw mag-medyas kay Digong? Yung sinabi ko sa alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea. Huling balita ko kay Tatay Digong, matagal kaming magkasama. Part 1 yan, yung part 2. Hininto. Ito mga kababayan, yung part 2. Asan ba yung part 2 dito? Ito ba yun? Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Pati sinelas niya wala. I-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon. Dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Schedule siya March 12. Ano ngayon? Pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa ng December, siya sa Cardinal, sinamahan ko siya. Sinamahan si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik-ulit kami. Pebrero, bumalik-ulit kami. March 12 po siya schedule nun Nilagyan para ng sa background. pagpapagamot niya. Background song. Pinagkait nila. Pati gamot. Nilagyan ng Ayaw bigay sa background kanya. song. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag... Yung gamot, pinagkait. Pati chinelas,
Wala! Pinasakay ng eroplano. Walang tsinelas. Nakapaa! Sige nga. Hanapin nga natin nung pinasakay ng eroplano. Walang tsinelas. Nakapaa. Tignan nga natin. Duterte in airplane going to The Hague. Ito na. Ito. Buksan natin. Kung si Digong ba ay nakatsinelas or nakapaa? Ano ito? Ano yan? Nakapaa? Nakapaa ba yan? Naka-number 4 pa ang puta, oh. Ayan. Walang tsinelas. Sinakay sa eroplano. Nakapaa. Paano nakapaa yan? Naka-number 4. Nakapaa. Ano? Magsisinungaling pa rin ba tayo? Ano to mga kamera ng media? Wala siyang tsinelas. Pinasakay sa eroplano, nakapaa. Hindi pinainom ng gamot. May doktor kasama yan, chinik up pa nga eh. Nakapaa. Walang tsinelas. Nakapaa. Putang ina. So ano yung suot ni Digong? Ang brand niyan, Nike. Nike na itim, runner shoes. Ano yan? Wala na. February, umpisa ng December. Siya sa Cardinal, sinamahan ko siya. Sinamahan ko si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik ulit kami. Pebrero, bumalik ulit kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapagamot niya. Pinagkait nila. Samahan mo kasi. Gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Wala. Nakapaa. Uli namin pag-uusap, nasa eroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Major Dea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Walang tsinelas. Nakapaa. Sabi ni Mijaldea. Nung minuksan ko, magkatabi naman sila ni Mijaldea na may sapatos, Halakay, but man kayo, bakakon man kayo kasi naturoy. Ingon ka, naka-istorya ni mo si Mijaldea. Ayan magkatabi sila ni Mijaldea. Pareho pa nga sila sapatos ni Digong. Unsaon man na. Hala kay but man kay bakakon man kayo ka. Hala. Unsaon man nag-istorya? Sige, sabihin natin nag-usap kay ni Mijaldea kasi may hawak siyang cellphone. Sabihin natin, ikaw yung kausap niya. Walang tsinelas nakapaa. So ano yan? Bulag-bulagan lang? Wala siyang tsinelas. Nakapaa? Putang ina. Ano yan? Ayan nakasapatos, naka-number 4. Hindi mawawala yung wag mong subukan. Nakaganon yung paa, naka-number 4. Wag mong subukan. Asira ang paa mo. Wag. Ako nagsabi ako sa inyo, pag ako nanalo 3 to 6 months, ubusin ko yung krimen. Ubusin ko kayo mga adik, ubusin ko talaga kayo. Wala siyang tsinelas. Nakapaa. Putang ina. Napakasinungaling, may background music pa para umiyak. Putang ina. Galing na. Sino ba organizer nun? Putang ina, walang tsinelas. Wala naman talagang tsinelas kasi nakasapatos. Wala siyang tsinelas. Nagpaa. Pero nakasapatos. Ano to? Libreng promote na nga, Ayan, Ano walang tsinelas? Nakapaa. So, anong tawag ninyo sa ganito? Ayan, ABS-CBN News. Ayan, nakasapatos. Potang ina.
Botigon ka, bakakon ka, sinungaling sa Tagalog. Botigon sa Ilonggo, bakakon sa Bisaya, sinungaling sa Tagalog. Botigon sa Ilonggo, bakakon sa Bisaya, liar sa English. Wala siyang tsinelas. Ipinagkait sa kanya. Sumagay sa aeroplano, nakapaa. Putang ina. Magtago na kayo, lumiliit na yung mundo nyo. Putang ina. Butigon sa Ilonggo, bakakon sa Bisaya, sinungaling sa Tagalog, liar sa English. Putang ina. Ang galing ninyo, ha? Talo nyo si OG Diaz sa mga dramahan. Ayan. Talo ninyo si OG Diaz talaga. Dipuga kayo mga... Ay, nako. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan. Ha? Ewan ko lang. O, eto, mga kababayan. Eto. Dito tayo sa mabago naman. Mabago naman yung ating pag-uusapan. Eto ha, mga kababayan, tapos na tayo dyan kay Bongo. Alam nyo na, ngayon hindi na natin kailangan i-explain, kay totoo naman talaga, mga artista talaga sila. O ito, yung sunod mga kababayan, like po tayo, no? Ipantay po natin yung like kasi 1,000 na tayo dyan mahigit, no?